Juan Kapitulo 6. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahan si Jesus sa bundok, at do'y naupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Pasko, na pista ng mga Hudyo. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, "Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang manggakakain ang mga ito?" At ito'y sinabi niya upang siya'y subukan, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, "Hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay, upang makakain ng kaunti ang bawat isa." Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. "May isang batang lalaki rito, na mayroong 5 tinapay na sebada, at 2 isda, datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan." Sinabi ni Jesus, "Inyong paupuin ang mga tao." Madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki, na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay, at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nanggakaupo, at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y manggabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lamabis, upang walang anumang masayang." Kaya't kanilang tinipon, at nanggapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada, na lamabis sa nagsikain. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan." Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat. At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Nang sila nga'y mga kagaod na ng may 25 o 30 pang estadyo, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong, at sila'y nangahintikutan. Datapwat sinabi niya sa kanila, "Ako nga, huwag kayong manggatakot." Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong, at pagdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na do'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lamulan sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Gayunman ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, "Rabi, kailan ka dumating dito?" Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nanggakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nanggabusog. Magsaygawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanas, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa kanya, "Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo." Sinabi nga nila sa kanya, "Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang ipinakain." Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi,
Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Datapwat sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapot sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak, at sa kanya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. At kanilang sinabi, hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina. Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumabang galing sa langit? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mga bulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit, kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ang mga Hudyo ay nangagtatalo, na nangagsasabi, paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito, ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay na kapagpapatisod sa inyo. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12, at ang isa sa inyo ay dyablo. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariot, sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo,
Palibhas ay isa sa 12.